Meron pala nagpadala ng letter sa akin mga kabisdak sa email. Kaya babasahin ko siya mga kabisdak and I'll try to give my opinion, no, yung comment ko or yung sagot ko sa email niya. Sabi niya, hello po Kuya Bisdak. Gusto ko lang po sana humingi ng advice niyo po. Mag-asawa po kasi kami at balak po sana namin mag-Australia. Ako po ay isang graphic designer dito sa Pilipinas habang ang asawa ko po ay housewife. Ang plano po namin ay ang asawa ko po ang magma-masters in business administration, major in tourism and hospitality, habang ako naman po ang mag-work full-time. Good plan, good plan. Meron po kaming offer ngayon sa Sydney na school para sa asawa ko po. Kaya lang napapaisip po kami kung okay po mag-Sydney agad dahil mas mahirap mag-PR doon. Correct? Ang isa naman pong iniisip namin ay mag-regional naman tulad sa Adelaide. Kaya lang po baka po wala naman ako mahanap na work na pasok sa field ko, which is yung graphic designer or artist. Ano po ang maisasuggest nyo? Mag-go po kami sa Sydney dahil baka mas makahanap po ako ng work na related sa work ko dito sa Philippines, or mag-Adelaide na lang po agad kami kahit na baka po wala akong makitang work na pasok sa field ko. Maraming salamat po. Oh, thank you so much no sa letter sender. So magdadrive ako mga kabisdak no habang sasagutin natin yung yung questions ni letter sender dahil si Gian pala nasa likod. Papunta kami sa taekwondo school ni Gian mga kabisdak. Ngayong araw is Martes no. Ano ngayon 6 PM. So straight to the point na yung sagot ko mga kabisdak. So isa sa question niya, saan yung mas maganda, Sydney or regional? So kung ako yun mga kabisdak, kung ako yung nasa sitwasyon nila, straight to the point mga kabisdak, walang pagdadalawang isip, regional yung pipiliin ko mga kabisdak, sa regional city. Either Adelaide, Perth, Northern Territory, basta regional. So yun yung straight na answer ko mga kabisdak no. I will never consider Sydney, Melbourne, yung big city mga kabisdak no. Kasi yun nga, yung pinaka main goal ko na halimbawa kung magpalit kami ng sitwasyon, yung pinaka main goal ko is maging permanent resident no. Hindi naman para magtrabaho. Yun talaga, permanent resident, kasi that's the ultimate dream talaga no, permanent resident citizenship. So sa base na experience namin dito mga kabisdak, and ngayon yung current na sitwasyon ngayon, sobrang hirap talaga na mag-apply ng permanent resident dito sa Sydney, sa New South Wales, sa mga big city no, Melbourne, ganyan. Sobrang hirap kasi yung competition, sobrang bigat ng competition mga kabisdak. As in, hindi lang sa kapwa mo Pilipino no na magagaling na mga skilled worker, kahit sa ibang country, from India, Nepal, Sri Lanka, ang daming mong ka-competition dito mga kabisdak. Kaya yung actually yung government no, sila na ngayong humanap ng paraan para mas mabigyang opportunity yung mga nagbabalak na pumunta dito na magkaroon ng pathway to permanent resident. Kaya nga nabuo yung visa 491 ba yan? Correct me if I'm wrong mga kabisdak, pero yun yung regional visa. Kaya nga andyan yan para yun nga mas maengganyo yung mga tao na pumunta dun. So why not i-grab mo yung opportunity mga kabisdak na diretso na kayo sa regional. Ako as in, kung kailangan pwede ko i-rewind no, i-rewind yung mga yung time. Halimbawa start kami uli, automatic regional mga kabisdak, walang pagdadalawang isip. I don't care kung mahirapan ako maghanap ng trabaho kasi sigurado meron yung trabaho mga kabisdak. Especially kay letter sender na isang graphic designer, di ba? Graphic designer most of the time, sa pagkakaalam ko lang ha, ang daming opportunity na pwede kang mag-work from home. Maraming mga employer na hindi necessarily na yung employer mo based sa Adelaide kasi graphic designer lang, naka sa computer ba. Pero based mga kabisdak sa experience ko din sa Adelaide, kasi di ba lagi ako sa Adelaide, ang daming trabaho doon. As in, basta lang wag kang mapili, blue collar jobs muna, dishwasher, kitchen hand, food delivery, basta kung ano, cleaner. Kasi yung mga trabaho na yan, dyan nagsimula mostly no, lahat, especially may mga student visa. Ako, dyan ako galing. Kaya okay siya mga kabisdak, huwag kayong matakot na pumunta sa sa regional area. Basta ako, lahat ng mga relatives ko na nagtatanong sa akin, automatic regional area yung advice ko. Tapos yung second point na gusto kong i-highlight, very good decision na master's degree yung i-enroll nyo, yung Masters in Business Administration, dahil yung partner
merong unlimited na working rights. So napakagandang decision yan. It's a very good decision. So tama para sa akin, para sa akin tama kasi yun yung pathway namin. Si Mrs. Masters in Professional Accounting yung course niya. So yun nangyari ako, nakapag-work full time ako, which is mas nakahanap ako ng opportunity na madali kasi nung naging unlimited ako, wala ko restriction sa oras, naka-apply ako or nakapagtrabaho ako sa malaking kumpanya kasi yung malalaking kumpanya hindi sila hesitant na i-hire ka dahil meron kang restriction. So it's a good decision na sang-ayon ako na sa course na pinili nyo, yung master's degree pathway dahil nga may unlimited na pathway yung si partner. Tapos yung third point naman mga kabisdak, yung third point, ano ba kalimutan ko, ano ba yan? Master's degree, regional, basta nakalimutan ano yung third pero gusto kong i-share sa inyo mga kabisdak. Basta again, for me, if papipiliin ako regional, without a doubt 1% chance lang na pipiliin ko yung Sydney. Kahit pa may trabaho dito maganda sa Sydney, I don't care kasi yun, hindi naman yung trabaho ni yung pupunta reason bakit kami magsusunod visa dito, kundi kung saan yung mas maraming opportunity to become a permanent resident, dun ako. So yun yung mga kabisdak, and then tama yung course nyo, and then yun mga kabisdak, and good luck sa letter sender. And sobrang salamat kasi first time kong ginawa to, nagbasa ng nag-message sa amin kasi yun nga, gusto ko ding makatulong. So yung gagawin ko mga kabisdak, isasend ko tong video sa letter sender para mas panoorin lang mag-asawa at hopefully makatulong sa decision making nila kasi nasa Pilipinas pa sila. And then yun nga, yun lang yung yung opinion ko kung ako yung papipiliin. Alright, ang saks, andito timing din mga kabisdak, madali ang vlog lang to mga kabisdak. Timing din, andito tayo sa school, taekwondo school ni Gia sa Guildford. Kaya kayo mga kabisdak, kung gusto nyo meron, I'll try na kung I'm not sure, I'll see kung engagement, marami ba mag-comment dito, mag-react. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, I'll try na sagutin through video yung mga questions yung mga kabisdak. Kaya mag-send kayo ng email sa akin at bisdakoz@yahoo.com or mag-message kayo sa Gian, Mr. Adam Gian's taekwondo master, isohin or mag-message kayo sa Facebook page namin mga kabisdak, search nyo lang bisdakoz. And then yung third point pa lang Zach, buti na lang naisip ko about trabaho. Sabi niya natatakot sila, isa sa reason bakit nila kinu-consider yung Sydney is meron daw maraming trabaho dito, which is correct, which is tama si letter sender mga kabisdak. Pero again, wala pa akong kakilala mga kabisdak. Siguro meron na hindi ko kakilala, pero so far sa lahat ng nakilala ko, sa sobrang dami kong nakakilala dito kasi dami kong ginagawa, nagbabasketball, fishing, cycling, iba't iba pa, never ako nakakilala na hindi nakahanap ng trabaho kahit yung nasa Northern Territory or Tasmania, meron at meron talaga. Isa lang yung sekreto dyan mga kabisdak, dapat hindi kayo mapili sa trabaho at ready kayo na tanggapin na bas marangal at legal, tanggapin yung trabaho mga kabisdak. Dapat hindi kayo arte, ready kayo maging cleaner, maging dishwasher, utos-ustusan sa kusina ng boss niyo pag mag-cleaning kayo. Dapat ready kayo niyan. Kung accepted, kung okay lang sa inyo, komportable kayo sa ganyang trabaho, hindi kayo hindi kayo mazezero ba? hindi kayo mag-worry kahit sa ang regional area kayo dito sa sa Australia kasi meron at meron talaga mga kabisdak. At samahan nyo na din ang prayers and then hard work talaga. Hard work sa pag-a-apply ng trabaho. Huwag mahiya kung meron kayong naglalakad kayo, meron kayong makasalubong na kababayan Pinoy or anyone. Tanungin nyo kung meron bang job opportunity na alam. Ako nga, nung papunta namin ilang beses ko na mention sa vlog, ako pagpunta namin dito, that time na nailagay ko na yung mga luggage sa apartment namin, yung sa tinitirahan namin, automatic after 1 hour, 2 hours, bumaba ako sa mga coffee shop. Yun, tinanong ko yung mga tindero doon kung meron sila opening. So yun yung ginawa ko mga kabisdak So yun. So salamat again sa letter sender, and hanggang dito lang mga kabisdak kasi taekwondo na ni Gian. And see you sa next vlog. Tandaan nyo lagi mga kabisdak, mata sa langit, pa sa lupa. See you sa next vlog. Bye bye.